Nang makalapit siya, inilapat niya ang kamay sa balikat ng lalaki. Sebastian, kailangan mo ng pahinga. Mahinahon ngunit mapanuksong bulong ni Raquel. Alam kong pagod ka na kakaisip. Hindi ko alam kung nasan si Sabrina, pero nandito ako para sa'yo. Napalingon si Sebastian, pagka sa kanyang muka ang halong pagod at pagkasuklam. Wala kang alam, Raquel. Lahat kayo pare-pareho. Gusto nyo lang akong kontrolin. Pati si Sabrina, nagamit nyo sa laro nyo. Hindi siya natinag. Alam ni Raquel na kailangan niyang magpatuloy. Kontrolin ka? Sebastian, hindi ako ganon. Ang gusto ko lang ay matulungan ka. Ang dami mo nang iniisip. Kailangan mo ng taong mapagkakatiwalaan. Ngunit bago pa man siya makalapit pa, umiling si Sebastian. Wala akong tiwala kahit kanino. Lalo na sa'yo. Bago pa siya makapagsalita, tumunog ang telepono sa mesa ni Sebastian. Mabilis nitong dinampot ang telepono at saglit na nakinig. Baka sa mukha ng lalaki ang pagkagulat at kaba. Ano? Sige, pupunta na ako. Nagmamadali siyang bumitaw sa linya at kinuhang coat na nakasabit sa likod ng upuan. Kailangan kong umalis. Huwag mong sabihin may balita ka na kay Sabrina. Tanong ni Raquel na tila nahulaan ang dahilan ng biglang pagka-alerto ni Sebastian. Hindi sumagot si Sebastian. Ngunit sapat na ang tingin niya para kay Raquel upang malaman na tama ang kanyang hinala. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Ang plano nila ni Marcela ay malapit ng magkalamat. Hindi niya pwedeng hayaan na matagpuan ni Sebastian si Sabrina. Sebastian, mag-isip ka naman. Alam mo bang delikado kung basta-basta ka nalang pupunta kung saan-saan? Baka bitag lang to. Nagpanggap si Raquel na nag-aalala. Ngunit sa loob-loob niya kinakabahan siya sa maaaring mangyari. Tumigil si Sebastian sa pinto at saglit siyang tiningnan. Mas mabuti nang may delikado kaysa sa walang kasiguraduhan. Hindi mo naiintindihan. Hindi na nagsayang ng oras si Sebastian at mabilis na umalis. Iniwan si Raquel sa loob ng magulong opisina. Agad na kinuha ni Raquel ang cellphone sa kanyang bulsa at nagdial ng numero. Mommy, may balita si Sebastian tungkol kay Sabrina. Kailangan nating kumilos ngayon. Sumbong niya sa ina ni Sebastian. Wala yan. Ako may kagagawan noon. Sagot ni Marcela na noon ay nagpapalinis ng kuko sa salon. Binayaran ko na yung detective na kinuha niya. Kailangan siyang umasa palagi para lalo siyang mawalan ng pag-asa. So, wala siyang Sabrina na matatagpuan? Tanong naman ni Raquel na noon ay nakangisi sa harapan ng glass wall. Wala! At wala siyang makikita kung saan siya pupunta dahil ang naroroon ay kahawig lang ng babaeng yon. Subalit ibang tao. Mami, ang galing niyo talaga. Paano niyo naisip yan? Alam ni Raquel kung paano pa sasayahin ng babaeng ito. Kailangan nito ng papuri palagi para maging maligayang puso ng matanda. Ikaw naman, pareho lang tayong matalino. Kaya nga bagay tayong magkasama. Huwag kang mag-alala, mawawala na ng tuluyan sa landas natin ang babaeng yon. Malamang matakot na yun magpakita, hindi ba? Kaya nga, Mami, sana wag na siyang bumalik. Nasaan ba kayo? Tayo na lang ang mag-date para naman sumaya ako. Ang ilap ng anak niyo sa akin. Sumbong pa niya rito. Naku, hayaan mo na yung anak ko. Malamang nagpapaawa na naman sa sarili niya. Narito ako sa paborito nating salon. Sumunod ka na lang dito. Yes, Mommy. Bye. Pagkaputol ng tawag, dinampot niya ang kanyang bag at masayang lumabas sa opisina na parang walang kahit anong pinoproblema. Desmayado si Sebastian sa nakita. Hindi ang asawa niyang si Sabrina ang naroroon. Ibang tao yon. Magkahawig lang sila kapag nakatalikod, ngunit iba sa malapitan. Hindi siya yan. Malungkot na sabi niya sa detective. Pasensya na, sir. Kamukha niya kasi. Napakamot sa ulo ang kausap, subalit lihim nang ngumingiti. Sige, ipagpatuloy mo lang ang paghahanap. Salamat. Umalis na siya at iniwan ang lalaki. Pagkaalis ni Sebastian, agad tinawagan ng detective si Marcela at nagbalita. Hello, ma'am. Nakaalis na ang anak niyo. Magaling! May bonus ka sa akin. Bueno, saan na daw siya pupunta? Tanong ni Marcela
habang nagpapamasahe ng paa. Wala pong sinabi, ma'am. Sige, basta huwag kang maingay sa napag-usapan natin, ha? Sekreto lang ito. Naiintindihan mo ba? Opo, ma'am. Naputol na ang tawag nila. Binalingan niya si Raquel. Okay na, iha. Anong okay na, mommy? Tanong ni Raquel sa kanya. Nanggaling na doon ang anak ko. Malamang nadismaya na yon. Puntahan mo siya mamaya upang ma-comfort mo. Sulsul ni Marcela kay Raquel. Naku, mommy, talagang kailangan na ako ng anak niyo ngayon. Kinikilig na sagot ni Raquel. Hindi siya makaka-atras sa akin ngayon. Dagdag pa nito. Samantala si Sebastian ay nakasakay na sa kanyang kotse. Binalikan sa isipan ng mga nangyari. Hindi niya alam kung bakit tila walang katiyakan ng lahat ng mga ebidensya. Pakiramdam niya ay nilalaro siya ng tadhana. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng basta na lamang magtiwala sa kahit sino. Mas lalong tumibay ang kanyang hinala na may mga tao sa paligid niyang nagsisinungaling. Nasa kalagitnaan ng pag-iisip si Sebastian nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Rick. Sebastian, kumusta ng paghahanap mo? Tanong ni Rick. Hindi pa rin nahahanap si Sabrina, Rick. Hindi ko alam kung anong nangyayari. May mga tao na nagsasabing nakita na nila siya, pero laging mali. Nakakabaliw na. Sagot ni Sebastian habang pinipilit niyang kontrolin ang emosyon. Alam mo, kailangan mo na ng pahinga. Baka may ibang paraan para malaman mong katotohanan. Subukan mong magtiwala sa instinct mo. Baka may mga taong di mo dapat pagkatiwalaan. Paalala nito, napaisip si Sebastian. Tama, Rick. Masyado siyang nagtiwala sa mga taong nagsasabi ng kung ano-ano. Baka nga may mga impormasyon na sinasadyang itago sa kanya. Biglang pumasok sa isip niyang kakaibang ngiti ng detective kanina. Ano kaya ang dahilan ng mga kilos ng detective na yon? Bumalik siya sa opisina ng detective matapos ang ilang oras. Pinagmasdan niyang mabuti ang paligid. Tahimik at tila walang tao. Nang makita niyang detective na tila nagtatago ng isang bagay, lumapit siya nang hindi napapansin. Nakita niyang may iniipit ito sa drawer ng mesa. Isang folder. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer at doon niya natagpuan ang folder na naglalaman ng mga larawan ni Sabrina kasama si Marcela at Raquel. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Sebastian sa kanyang sarili. Dumating ang detective, nagulat nang makita si Sebastian na hawak ang mga larawan. Sir, hindi ko inaasahan na babalik ka. Pagtatakip ng detective. Bakit mo ako niloloko? Ano tong mga larawang to? Galit na tanong ni Sebastian. Naipit lang ako, sir. Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang buong plano. Sinusunod ko lang ang utos. Pilit na pagdepensa ng detective. Utos? Kaninong utos? Mas lalong nagalit si Sebastian. Tumahimik ang detective. Tila nag-iisip kung sasabihin ba niya ang totoo o hindi. Pero alam na ni Sebastian na walang makakaligtas sa kanya ngayon. Hinablot niya ang kwelyo ng detective. Sinong nag-utos sa'yo? Si Marcela. Siyang may plano nito. At tuluyan ang bumigay ang detective. Napaisip si Sebastian. Si Marcela, ang sarili niyang ina. Hindi siya makapaniwala. Agad siyang nagdesisyon na puntahan ito. Pagdating niya sa bahay ni Marcela, agad niyang pinuntahan ito sa sala kung saan siya madalas magpahinga. Nakaupo ito sa sopa. Tahimik at tila walang kamalay-malay sa papalapit na panganib. Pero nang makita siya ni Marcela, nabalot ng kaba ang mukha nito. Sebastian, anak, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Marcela habang nagtatago ng kaba. Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang lahat. Sigaw ni Sebastian. Bakit mo to ginagawa sa akin? Ano ba talagang plano mo? Napatingin si Marcela kay Raquel na noon ay naglalakad papalapit sa kanila. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ng kanyang anak. Tumayo siya at lumapit kay Sebastian. Anak, hindi mo naiintindihan. Lahat ng ito ginagawa ko para sa'yo. Para sa akin? Hindi ko kailangan ng ganitong klaseng kasinungalingan. Ang kailangan ko ay ang asawa ko, si Sabrina. Galit na sigaw ni Sebastian. Sumingit si Raquel. Sebastian, huwag ka nang magalit. Pakinggan mo ang mami mo. Lahat ng ito ay para maging masaya ka. Hindi ba't ako ang kailangan mo ngayon? Lumingon si Sebastian kay Raquel.
Hindi kita kailangan. Raquel, hindi mo ako kilala. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Marcela. Nasaan si Sabrina, Mama? Saan niyo siya itinago? Napabuntong hininga si Marcela. Alam niyang wala na siyang magagawa para takasan ang galit ng kanyang anak. Si Sabrina, nasa isang ligtas na lugar. Hindi ko siya sasaktan. Pero gusto kong mapagtanto mo na mas mabuti siya kung wala siya sa buhay mo. Kung wala siya sa buhay ko? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang magdesisyon para sa akin? Sigaw ni Sebastian, puno ng galit at pagkadismaya. Bumigat ang hangin sa paligid, habang si Marcela ay nanatiling tahimik. Alam niyang wala nang balik ang mga ginawa niya, subalit sa likod ng katahimikan ni Sebastian, naramdaman niyang hindi na ito natitinag. Ibalik mo si Sabrina sa akin, Mama. Kung hindi, naputol ang usapan nila nang biglang bumukas ang pinto. Tumambad si Sabrina. Pagod, namumutla, pero buhay. Tinulungan siya ng isang babaeng tila galing sa ospital. Sabrina! Sigaw ni Sebastian, sabay takbo papalapit sa asawa. Yakap agad ang bungad niya kay Sabrina na umiiyak na ngayon. Sebastian, pinahirapan nila ako, pero hindi ko kayang mawala ka. Umiiyak na sabi ni Sabrina. Sabrina, hindi na nila tayo masasaktan. Sagot ni Sebastian habang mas lalong niyayakap ang asawa, ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang malamig na titig ang binitawan ni Marcela kay Sabrina. Alam niyang tapos na ang laban. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Ang tanong, hanggang kailan siya maghihintay ng tamang oras upang muling makontrol ang buhay ng anak niya? Lumingon si Sebastian kay Marcela. Tapos na ito, Mami. Hindi mo na kami magagamit para sa mga pansariling layunin mo. Sebastian? Sebastian! Kanina po umuungol ang lalaki kaya naisipan ng gisingin ni Raquel. Panay ang tawag nito sa asawang si Sabrina. Sebastian! Nakasandal ito sa swivel chair ng opisina. Mabuti na lang at naisipan niya itong puntahan. Sabrina! Bumalikwas ng bangon ng lalaki at iginala ang mata sa paligid. Nasaan si Sabrina? Napasimangot siya sa narinig. Iniwanan ka niya, hindi ba? Wala siya dito. Ako ang narito. Bakit hinahanap mo pa siya? Anong ginagawa mo dito? Asik ni Sebastian kay Raquel. Kailangan mo nang makakausap, Sebastian. Akmang lalapit si Raquel sa kanya, ngunit nagmamadali siyang tumayo at lumayo sa babae. Nagtungo siya sa glass wall. Napatda naman si Raquel sa kanyang ginawa. Muntik pa itong madapa. Sinundan siya nito at akmang hahawakan. Huwag mo akong hahawakan! Saway ni Sebastian kay Raquel. Napatigil si Raquel na parang tinamaan ng malamig na hangin. Ang pagtanggi ni Sebastian ay parang kutsilong bumaon sa kanyang puso. Ilang ulit na niyang pinagdaanan ng ganitong sitwasyon. Ngunit sa bawat pagkakataon mas lalo lamang bumibigat ang kanyang damdamin. Sebastian! Mahina niyang sabi, pilit na pinipigil ang nanginginig na boses. Nandito lang ako para tulungan ka. Nakita kong hirap ka na. Pero bakit? Bakit ayaw mong makinig sa akin? Bakit lagi kang lumalayo? Hindi man tumingin si Sebastian sa kanya, alam ni Raquel na mabigat din ang loob ng lalaki. Nakaharap ito sa labas. Tinatanaw ang mga gusali sa malayong abot tanaw. Ngunit tila mas malalim ang iniisip kesa sa kanyang nakikita. Raquel, mahinang sabi ni Sebastian, ngunit ramdaman lamig sa kanyang tinig. Hindi mo maiintindihan. Hindi mo kailanman maiintindihan. Subukan mo kong hayaan, Sebastian, sagot ni Raquel. Hindi ko sinasabi na alam ko ang lahat, pero nandito ako para sa'yo. Huwag mo naman akong iisang tabi ng ganito. Alam ko na si Sabrina pa rin ang laman ng isip mo, pero nandito ako. Mahal kita. Bakit hindi mo ako kayang tanggapin? Napaigtad si Sebastian at sa wakas ay humarap kay Raquel. Ang mga mata nito'y puno ng lungkot, pagkalito at isang uri ng pighati na tila hindi kayang ipaliwanag ng simpleng mga salita. Hindi mo pa naiintindihan, Raquel. Hindi kita hiningi rito. Hindi kita pinili. Tapos na ang lahat sa atin. Ikaw ang nang iwan sa akin. Ikaw ang lumimot. Ikaw ang nauna. Napatigil si Raquel.
Parang tinamaan siya ng katotohanan na matagal na niyang pilit iniiwasan. Alam niya ito sa kanyang puso, ngunit masakit pa ring marinig mula kay Sebastian mismo. Lahat ng ginagawa ko noon ay para sa'yo, patuloy ni Sebastian. Ngunit hindi ako naging sapat. Ngayon si Sabrina na ang mahal ko. Hayaan mo kong hanapin siya, kasamang magiging anak namin. Naglakad si Sebastian pabalik sa kanyang mesa. Iniwan si Raquel na nakatayo sa gitna ng opisina. Nangihina at walang masabi. Ramdam niyang bigat ng bawat salita ni Sebastian. Parang bawat isa'y tinutuldukan ng lahat ng pag-asa niyang makuha ang puso ng lalaki. Sebastian! Huminga ng malalim si Raquel. Pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin. Pero ano pa bang dapat kong gawin? Gusto ko lang namang mahalin mo ko ulit. Tulad ng dati. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo si Sabrina. Pero sana naman, bigyan mo ako ng pagkakataong mapunuan ng puwang na iniwan niya. Raquel, napabuntong hininga si Sebastian, ngunit hindi niya ito nilapitan. Hindi mo ba nakikita? Hindi ito usapin ng pagkakataon. Hindi ito tungkol sa kakayahan mo o sa pagmamahal mo. Hindi mo ko kayang ayusin. May mga bagay sa loob ko na sira at walang makakapag-ayos nito kahit ikaw pa. Hindi ikaw ang problema. Ako. Muling napaluha si Raquel, ngunit pilit niyang itinago ang mga ito. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap, darating ang araw na kailangan niyang harapin ang katotohanan na kahit gaano pa niya kamahal si Sebastian, hindi ito magiging sapat upang palitan si Sabrina. Kung ganon, mahina niyang sabi. Ano pang natitira para sa akin dyan sa puso mo? Tumahimik si Sebastian. Tumingin ito sa kanya ngunit wala siyang maisagot. Alam niya sa kanyang sarili na kahit anong sabihin niya ngayon, hindi mababago ang realidad na nasa harapan nila. Raquel, basag ang boses ni Sebastian. Pasensya na. Hindi ko kayang ibigay ang hinahanap mo. Tuluyang bumuhos ang mga luha ni Raquel. Alam niyang ito na ang katapusan. Akala niya kapag naalis na nila ni Marcela sa frame si Sabrina, magiging okay na sila. Hindi pa pala. Walang himala na magpapabago sa damdamin ni Sebastian. Ngunit sa puntong ito, tanggap na niyang hindi na mangyayari iyon. Mabigat ang kanyang mga paa. Tinalikuran si Sebastian. Dumiretso sa pinto ng opisina nito. Paglabas niya ng opisina, huminga siya ng malalim. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay nanatiling mabigat. Nagkakamali ka, Sebastian. Kung akala mo na ganoon ako kadaling sumuko, akin ka noon. Akin ka pa rin dapat ngayon. Sabi niya sa sarili. Saka inumpisahang lakarin ang daan paalis sa building na yon. Lumipas ang isang linggo. Isang tawag mula kay Marcela ang natanggap niya. Hello, Mommy? Tanong niya dito. Oh, kamusta? Anong progress ng ginagawa mo? Tanong nito sa kanya. Kumusta na kayo ng anak kong si Sebastian? Wala pa po, Ma. Medyo hindi muna ako magpaparamdam sa kanya dahil nasa stage pa siya ng pagkabugnot. Pero hindi ako susuko, Mommy. Gagawin ko ang lahat. Bumalik lang siya sa akin. Sagot niya, kahit ang totoo ay wala na siyang kasiguraduhan sa sinasabi niya. Huwag kang mag-alala, Iha. May naisip akong plano about dyan. Sabi ni Marcela kay Raquel. Talaga, Mommy? Ano yun? Nabuhayan siya ng loob sa sinabi ng matanda sa kanya. Pag-usapan natin ito under dinner. Okay ba? Tanong ni Marcela na nagniningning ang mga mata. Ngayon palang iniisip na niyang magiging successful ang kanyang plano. Sige, Mommy. Mga anong oras? Tanong ni Raquel sa kanya. Sinabi ng matanda ang oras sa kanya. Agad siyang pumayag sa napagkasunduan na lugar. Magtiwala ka lang, okay? Magagawa natin ito ng maayos. Pagbibigay assurance sa kanya ni Marcela. Yes, Mommy. Kaya natin to. May mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Isang tawag mula sa kanyang inang si Marcelang natanggap ni Sebastian ng umagang yon. Hello, Ma. Bakit na naman? Natatamad siyang kausapin ito sapagkat wala naman itong sinabing maganda sa kanya. Puro na lang negative. Anak! Umiiyak ito, kaya bigla siyang nag-alala. Ano yon? Nagpunta siya sa kanyang upuan. Ano? Bakit kayo umiiyak?
May natagpo ang babae sa parte ng Batangas. Buntis din yun at kagaya ng damit ni Sabrina ang kanyang suot. Kwento nito, bigla siyang naalarma sa sinabi ng ina at agad na hinihingi kung saan niya iyon matatagpuan. Pagkasabi ni Marcela ng lugar, agad niyang pinutol ang tawag at nagmamadaling umalis. Samantalang lihim na napangiti si Marcela. Alam niya na tagumpay ang planong ito. Hindi na makikita ni Sebastian si Sabrina. Agad niyang tinawagan si Raquel. Hello, Iha. Nasabi ko na kay Sebastian at mukhang magtatagumpay ang planong ito. Talaga, Mommy? Masayang sabi ni Raquel. Oo, kaya ihanda mo na ang sarili mo na maging crying shoulder ng anak ko. Magkakabalikan kayo noon kapag naniwala siya na patay ng asawa niyang si Sabrina. Nakangiting sagot ni Marcela. Si Raquel talagang nais niyang makatuluyan ng kanyang anak. At hindi ang Sabrina na yun na hindi niya alam ang pinagmulan.